Good evening everyone. So yung topic po ni Pastor Russell today is all about the blasphemy against the spirit. So ano nga ba ano nga raw po, hindi differentiate ni Pastor Russell kung ano nga raw ba yung kahulugan ng blasphemy against the spirit. So yung blasphemy against the spirit daw po, yun daw po yung kasalanan na walang kapatawaran. So when we say na kasalanan na walang kapatawaran, it means yung pagkakasala natin o yung nagawa natin kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. So, ano nga ba yung mga bagay na nakakapagpalayo sa relasyon natin sa Panginoon, which is isa rin yun. Kumbaga, yun na yung pinakapunto natin, which is the blasphemy of the spirit. Kasi blasphemy against the spirit, kasi sa Panginoon, ang nakakapagpalayo sa Kanya ay yung paggawa natin ng mga kasalanan. So, that's why, once na patuloy tayong gumagawa ng pagkakasala sa mga bagay na hindi niya gusto para sa atin, ay nagkakaroon ng boundaries between sa relationship natin sa Kanya. At of course, sa relationship rin natin sa taong na kasakupan natin. Kasi once na parang mas nagkakaroon tayo ng eagerness or like wala na tayong conviction na nararamdaman sa pagkagawa natin ng kasalanan sa bawat araw, it means na nawawala na sa atin yung Holy Spirit. At pag once na nawala na sa atin yung Holy Spirit, yun na yung luka na matakot, kasi hindi mo na wala ng pakialam o nawawala na ng paki sa'yo ang Panginoon natin. So, pag nawala na ng pakialam yung Panginoon sa atin, paano na tayo? Sino nang malalapitan natin pag kailangan natin din ng tulong? Kasi usually kasi ang tao, masyado tayong nakakakilala lang tayo sa Panginoon pag once na, alam mo yun, kailangan natin ng tulong, kailangan natin magdasal dahil kailangan natin nasa pinaka-deepest down tayo ng life natin at meron tayong parang pinagdadaanan. Kasi kung, if example, wala talaga tayong malapitan, syempre, magka-call out tayo sa Lord. Which is, yun yung hindi niya na tayo kayang pakinggan. Kasi nung panahon na parang tinutulungan niya tayo makabangon, asan tayo, wala tayo. Kasi patuloy tayong gumagawa ng mga bagay na ikinilalayo rin ng loob niya sa atin. So, tayo, hindi ibig sabihin na patuloy tayong pinapatawad ng Panginoon sa bawat araw. Gagawa lang din tayo ng gagawa ng kasalanan. Mali po yun, kasi kahit tayong patawarin ng Panginoon, pero hindi niya tayo kaya patawarin sa lahat ng pagkakasala na ginagawa natin. So, at saka hindi lahat ng kasalanan na nagagawa natin ay maaaring ma-validate or like kaya mapatawad ng Panginoon. Kasi hindi naman ibig sabihin na tayo ay ganap na Kristiyano, hindi niya tayo nakakagawa ng kasalanan. Nandun pa rin yung gabay sa atin ng Panginoon, at of course yung pagbibigay niya sa atin ng disiplina. Kaya nga doon papasok yung pagkakaroon natin ng boundaries din para sa makamundong bagay na tayo bilang Kristiyano dapat alam natin yung mga bagay na ayaw gawin ng Panginoon para sa atin, kasi si Lord yung nakakaalam ng na para sa atin na hindi tayo mapapahamak, dahil wala naman gusto si Lord na ibang bagay kundi mapaputi lamang tayo. So thank you po for watching. Bye.